Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong isa na namang video dito na bigyan ng reaksyon. Itong chismis ng mga palpakis ng mga DDS dahil sa mga faking news na pinafactory nila dahil factory sila ng mga fake news. Nagpalabas sila ng fake news na itong bahay daw ni Digong at bahay ni Sara ay i-raid ni General Torre ng PNP. Kaya biglang balik siya yung anak ni Digong na lalaki na maraming tato ng Chinese mafia, di ba? Yung triad. Sino ba 'yon? Si Basti ba 'yon o Pulong? Hindi ko kilala ang mga yan eh. Ang alam ko lang yung marami silang mga tato. So, pupunta na sana ng dahig yung Basti o Pulong ba 'yon na maraming tato na dragon sa likod. Chinese mafia nga. Nang malaman niya, narinig niya sa mga DDS trolls na i-raid daw yung kanilang bahay ni BP Sara at ni Digong. Kaya kumaripas pabalik si Basti Pulong na lang tawagin natin yan, Basti Pulong para sigurado. Bumalik ng Davao kasi i-raid daw yung bahay nila Sara at ni Digong. Kung malinis ka, bakit matatakot ka, di ba? Bakit matatakot ka kung i-raid, di ba? Ibig sabihin, merong laman. Merong something na laman ang mga bahay. Pero ang balita kasi na yon ay gawa lang ng mga DDS trolls, ng mga DD-shits vloggers. At sila ay bumalik sa kanila yung mga fake news. At napike si Basti Pulong, kumaripas ng balik eh. Ipagdating pa lang niya ng Manila, meron ng fake news na i-raid ang kanilang bahay. So biglang balik siya. Pagdating niya ng Davao, anong nakita niya? Wala, 'di ba? Tahimik na tahimik. 'Yun pala dahil sa bingi siguro, bingi yung gumawa ng fake news. Meron palang parade ang PNP. Ulitin ko, parade, hindi raid. Yung narinig niya ay raid lang pero parade, meron palang parade kinabukasan ang PNP sa Davao. Parade kasi meron daw parang alumni anniversary, ganun. Ang narinig pala ng mga DD-shit, ng mga DDS trolls na bayad ng China ay i-raid ang bahay ni Sara at ni Digong. Napakabingi naman. Kaya dahil sa gawa-gawa nila ng fake news ay natamaan parang friendly shot eh. Natamaan yung mismo si Basti Pulong. Natamaan ng fake news at bumalik. Mabuti si Sara hindi bumalik eh. Kumaripas ng balik. Kaya anong nakikita niya? Di wala. Kasi peke nga lahat ng pinapublish ng mga ngayon DDS vloggers, mga fake news. Akalain nyo ba naman na babalik daw si Digong? Ibabalik daw si Digong dito sa Pilipinas. Hindi na yun ibabalik. Kasi sa September pa nga ang susunod na hearing niya. Ang tagal-tagal pa. Doon na yun mag White Christmas. White Christmas. I'm dreaming of a White Christmas eh. Bata pa ko noon. Gusto ko ng White Christmas. Swerte si Digong. Doon siya mag-Christmas sa the Netherlands. Sobrang lamig doon. Ang kapal ng snow. Anyway, so ito na yung balita atin na panoorin. Matatawa kayo dito. Napipiki ng mga DDS ang founder ng DDS na napipiki nila ng galing sa kanilang fake factories of news eh. Ito ang balita atin panoorin. Inabulaanan ng Police Regional Office 11 ang kumakalat na balita hinggil sa umano'y planong pag-raid sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan maaari rin anilang madamay ang bahay ni Vice President Sara Duterte. Kagabi, nagtipon-tipon sa labas ng bahay ni dating Pangulong Duterte sa Davao City ang ilan sa kanilang mga taga-suporta matapos na kumalat ang nasabing impormasyon. Pero sa isang mensahe sa UNTV News and Rescue, kinumpirma ni Pro 11 Regional Director Brigadier General Leon Rosete na fake news ang nasabing balita. Ito, balikan natin. Natatawa tuloy ako. Ito, hi sir, pa-comment po dito. Please, totoo po ba ito? Thanks. Ito ang sagot to. Madam, good evening. Fake news. Uso ngayon yan. Uso. Nag-factory ng fake news eh.
mga DDS, natamaan sila ng sarili niyang fake news. Natamaan ng kanilang idol na si Basti Pulong. Okay, ito by the way, ito na ang ating idol, si Yusek Claire, Undersecretary Claire ng PCO, Presidential Communication Office. Narito na ang ating magandang Attorney Claire Castro para magpaliwanag dito. Balita. Panorin natin ito mga Clear ha, kasi may balita. Bahay daw ng mga Duterte, bantay, sarado na. Pailan po ng video. Para alamin yan ang sitwasyon sa bahay ng kanilang ama kagabi. Para sa detalye live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Bril, ano na ba sa mga oras na ito ang sitwasyon dyan? Fake news Ruth, pa bantay more. sarado ngayon ng Duterte supporters ang labas ng bahay ng pamilya Duterte sa Davao City. Yan ay matapos makatanggap ng impormasyon ang pamilya Duterte na sasalakayin umano ng mga pulis ang bahay ng dating Pangulo. Pasado alas 10 kagabi nang dumating si Davao City Mayor Baste Duterte sa bahay ng kanyang ama. Ayan yung sinabi ko na maraming tattoo. Ayan no, may tattoo sa liig, may tattoo sa... Mayroong dragon yan sa likod, sabi ni Trillanes. Mayroong dragon na may code number. Kasi triad nga eh. Kaya ito, mabilis pa sa kay Roadrunner eh, ang takbo niya eh. Balik, imbis na papunta na rin siyang The Hague, Netherlands, para magano doon, mag-snowboarding yata. Ay, hindi nakarating eh, kasi i-raid daw yung kanilang bahay. Yun pala, may parade. Ang bingi-bingi naman ng nag-ano na yan na DDS, ng nag-vlog na yan. Parade, hindi raid. Grabe, kaya yan, fake news pa more. Gawa pa kayo ng fake news at natamaan tuloy yung idol niyong Basti pala yan. Kaya yan no, yung mukha hindi may pinta, hindi madrawing. Balik tayo sa balita. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Yan ang para tingnan ang sitwasyon sa lugar dahil nakatanggap umano ng impormasyon ang kanilang kampo na may gagawing umanong raid ang otoridad sa bahay ng dating Pangulo. Galing umano ang alkalde sa Maynila para asikasuhin ang kanyang papeles papuntang the Netherlands para bisitahin ang amang nakakulong sa detention facility ng International Criminal Court o ICC. Gusto raw makita ng alkalde ang kanyang ama habang buhay pa ito, pero dahil sa impormasyon nga natanggap agad itong bumalik ng Davao City. Ruth, bago yan, nagsagawa ng prayer rally dito ang mga kapitbahay ni FPRRD dito sa labas ng kanyang bahay. Hiling nila na tigilan na ang pagpapasakit sa dating Pangulo at maibalik na ito sa bansa sa lalong madaling panahon. Hindi umano nila iiwan ang bahay ni dating Pangulong Duterte at magdamagan sila magbabantay dito. Ruth? Yes, tama ka nga dyan, Ruth. Nandun nga kahapon ng umaga si Davao City Mayor Baste Duterte sa Maynila para nga asikasuhin ang kanyang mga papeles para sa pagpunta niya doon nga sa the Netherlands para... Ito, mayor pala to eh. Mayor. Si Nograles ang dapat mayor eh. Hiningi daw yan ni Duterte na ito ang magiging mayor. Si Nograles ay nilagay ni Duterte sa ibang posisyon sa Malacanang. Yan ang ano dyan, ang deal eh. Parang nag-swap. Kasi kung kakandidato naman ito, talo talaga ito ni Nograles. Kaya ang mga Nograles ngayon ang number 1 sa Davao eh, according sa survey. Kaya kapag nanalo ang mga Nograles, wala na itong mga Duterte na yan. Wala na, talagang tapos na. Sabi nga, kung papatayin mo ang punong kahoy, ay pati ang ugat nito, uprooted. Bunluton mo talaga ang mga gamot, ang mga ugat ng kahoy. Kaya yan, pati mga anak, wala na yan. Talo na yan sa pagka-mayor. Kung ngayong eleksyon. Kaya ito na natatawa ko dito eh kasi fake news. Naku, wala talagang wala talagang balita itong mga DDS vlogger. Natutuo. Mantakin nyo naman sinasabi na iuwi na daw next month si Digong. Ang tagal pa ng next hearing eh. Matagal pa ang next hearing. Mamaya malaman natin sa balita. Dinig ko ay hanggang September pa itong hearing na yan. Kaya matagal pa yan. Kung ibalik man yan dito sa Pilipinas ay lupay-pay na yan si Digong na parang kangkong na hindi na diligan ng tubig. Nakita niyo yung kangkong na nabilad sa init ng araw. Ganun ang mangyari kay Digong. Lupay-pay na yan kasi matanda na. Pero sigurado ako malakas pa rin magmura yan. Kapag narito na sa Pilipinas, magmumura na naman yan. Pero doon sa ICC, naku, pa-cute-cute. Pa-cute-cute. Pamor si Digong doon. Parang inuubo daw siya.
ang nagsabi ay tinuturuan daw yan ni Ipe, yung senador niya na artista. May nag-comment nga, talo pa daw si Christopher De Leon sa acting eh. Grabe. Paawa-awa effect talaga no kanina, mga kababayan, nakita niyo ba? Grabe si Tatay Digong. Ano talaga no, may award talaga siya sa acting eh. Mayroong award. Balik tayo dito sa paliwanag ni Attorney Claire tungkol sa fake news na ito. Sundana at tingnan ang sitwasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain ngayon sa detention cell ng International Criminal Court. At nang malaman niyang impormasyon na may gagawing raid umano dito sa bahay ng kanyang ama sa Davao City, ay agad siyang bumalik dito sa lungsod para tingnan ang sitwasyon kung totoo bang may nangyari nga or mangyayari nga raid dito sa bahay ng kanyang ama. Pero hanggang sa ngayon, Ruth, ay wala pang isinasagawang raid dito ang pulisya. Okay mga ka-clear. Okay, so yan no, binabalita nila na may impormasyon daw, impormasyon na i-raid, diba? I-raid daw ang bahay ni dating Pangulong Duterte. Well, siguro kasi medyo gabi ko na to na panood mga ka-clear eh. Sino bang una natin tatawagan? Di para maliwanagan lang tayo mga ka-clear ha. Okay. Siyempre, dapat si General Torre. Ang una kong tinawagan dito para malaman natin kung may katotohanan ba to. Baka kasi may nananakot lang sa kanila. Diba? Baka may nananakot lang dito sa pamilya ng mga Duterte. Siyempre, kung may darating na impormasyon, kaya lang baka hindi verified eh. Mga ka-clear, kung talaga magkakaroon ng raid. Walang nananakot diyan. Excuse me, madam ha. Walang nananakot. Kundi yung gumagawa niyan kasama nila ng mga DDS vloggers, na mga sinungaling, mga factory of fake news ang tawag, nagpa-factory. Palaging gumagawa ng fake news kasi wala silang may vlog eh. Wala silang may vlog, alangan naman na sasabihin nila na kulong na ngayon si Digong, hindi na makauwi. Hindi ganun, ang title nila ay uuwi na si Digong next week. Which is very impossible. Oh, come on. Come on, DDS. Okay, so eto, tatawagan ngayon ni Attorney Claire si General Torre kung mayroon ba talagang raid. Matatawa kayo dito sa sagot ni General Torre. Hindi natin alam kung sino nagpapakalat nito mga ka-clear. So tinawagan natin itong si General Torre. At ang sabi niya ay ito. Ready na para sa raid bukas. Alumni parade mga ka-clear. Alumni parade ang pinaghahandaan nila bukas. Sa 45th PNPA alumni. Homecoming. Ito pinadala niya sa akin mga ka-clear. Tignan nyo na lang po yung kanyang Facebook. Yun, parade pala eh. Bingi-bingi naman ng nagmarites na. Wala kasing ibang gusto kasi maka-viral. Kaya gumagawa ng fake news na raid. Wala namang raid. Ano namang i-raid? Inandun na si Digong sa sa Netherlands. Bakit i-raid pa yan? Kasi ang mga Duterte noon ay raid ng mga bahay ng mga kalaban. Katulad na lamang yung mga Paruhinog. Sa Cotabato ba yun, ang mga Paruhinog? Nire-raid ang bahay, pinusasan yung prinsesa na maganda, pinatay yung ama ng prinsesa, binaril. Yung bumaril ay nagtistego na against Digong Pero walang naniwala Taga Surigao yan si Espinido. Pero walang naniwala. Tahimik na ngayon si Espinido, baka nariglo na Pero totoo talaga yun. Raid ng raid itong mga Tapos nagtatanim sila ng mga drugs sa nire-raid na bahay para sabihin talaga na drug lord. Ganon yung mga modus nila. Kaya dito, dahil sa ito ang gawain nila, ay kumakaripas ng balik ang anak. Mabilis pa kay Roadrunner, umuusok Ayan, so anong nakita nyo? Di wala. Kakatawa kayo. Okay, balik tayo kay Claire Di Castro. Okay, ayan Ready sa pag-raid. Parade yan. Sa kanilang anibersaryo sa PNPA. Parade Ay, bakit? Ayan. Okay, yan. Parade. Ayan po. Wala daw ganong klaseng operasyon. At unang-una mga kaklit, ano lang naman? Anong purpose ng raid? Ano nga ba?
Fake news pa more, mga DDS. Ayan, natamaan tuloy yung amo nyo eh. Huwag kasi kayong gumawa ng kung anong fake news para lang kayo maka-viral ng video. Mabuti pa mag-switch on na kayo. Switch na lang kayo kay PBBM. Katulad ko, ako na may DDS noon. Ngayon nag-PBBM ako, di ba? O di, maganda ang ang marami kang content. Kasi maraming ginagawa si PBBM na maganda eh. Si Digong, anong i-content mo? Wala. Puro fake news. Okay, so balik tayo dito sa ating magandang undersecretary ng PCO. Attorney Claire Castro. Sa hindi nakakaalam nito, ito'y cum laude ng Santo Tomas College sa Manila. Cum laude ito Kaya wag niyong maliliitin ito. Grabe ito, matalino. Attorney Claire. Ang magiging court order para i-raid para sa search warrant? Ganun ba? Diba? Kung may court order yan, mga ka-clear, walang magagawa. Kung talagang bubuksan yan at magsa-search sa bahay nila, mag-search warrant at ito'y valid, wala namang magagawa kung hindi talagang sundin. Kung meron. Pero ayon kay General Torre, mga ka-clear, wala. So wala. Walang mangyayaring raid. Kundi parade. Napakabingi. Bingi talaga yung gumawa ng vlog na yan eh. Ngayon, guilty siya eh. Kasi natamaan yung anak ng idol niya. Natamaan si Basti. Bumalik eh. Imbis na sasakay na ng eroplano papuntang Dahig. At mapanood niya yung Ewan ko kung makapasok siya. Sina Ruben Padilla nga, hindi nakapasok eh. Mabuti na lang, bumalik siya para bantayan niya ang bahay nila. Ito pa, sa akin lang itong mga kababayan. Bakit takot na takot sila na pasukin ang bahay nila? Takot ba sila na tataniman sila na tulad ng ginagawa nila noon sa mga paruhinog? Diba, naawa ko doon sa prinsesa na anak ni Paruhinog eh. Mayor din yata yung babae. Yung maganda, si Princess Paruhinog. Tinataniman eh. Grabe. Maraming namatay doon, di ba? Kasi tukhang yun na period. Dito naman sa amin, yung tinatakot ni Digong ang mga yung mga judge. Tinatakot niya. Isa sa mga judge dito sa amin, binaril. Bumili lang ng ulam. Bumili lang sa tapat ng kanilang bahay na mayroong karinderya. Bumili yung judge, binaril. Order din yun ni Digong. Kasi sa tukhang yun eh. Kapag may mga may mga attorney na itong tutulong sa mga biktima ng tukhang, ay tutukhangin din yung attorney. Kaya walang tumutulong sa mga sa mga natukhang noon. Walang tumutulong, konti lang yung taga human rights lang. Yan ang katotohanan yan. Hanggang dito sa lugar ko ay pati attorney, judge yata yun, ay tinukhang. Dahil may hawak na kaso na against sa tukhang. Grabe talaga ang kontrol ni Digong sa gobyerno. Ang klima nga the climate of terror eh. Nasa terror tayo noon. Kasi kung kukontrahin mo si Digong noon, ay may mangyayari talaga sa'yo. Grabe. Kaya ito, tapusin na natin ng video. Maraming salamat kay Attorney Claire Castro para sa paliwanag ng isa na namang fake news. Isa na namang fake news. Kaya nga si Claire Castro ay na-assign dyan sa PCO para babanatan tong mga fake news na ito. Alright, so mga kababayan, comment nyo lang sa ating comment section ang inyong gustong ipahayag sa ating video ngayon. Ako'y magpaalam na. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat, paalam, and God bless you.